Kumusta mga brad? Isa nga po sa pinakamabentang motor ni Honda dito sa atin, syempre Honda Beat na yan. Kahit nga po 110cc lang siya, tinatangkilik pa rin talaga ito ng mga tao. At ang isa nga po sa mga pinakarason doon, matipid siya sa gasolina. Sa fuel consumption kasi niyang 58 to 60 kilometers per liter, hindi ka talaga talo sa gas mo. Kaya yung mga taong nagbabalak pumasok sa motorcycle courier, Honda Beat talaga yung isa sa mga choice nila. Kasi nga matibay na, matipid pa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, dito nga po sa atin ang dami din talagang naka Honda Beat. Itong motor kasi na to kahit 110cc lang siya, kayang-kaya kanyang dalhin kahit saan mo gustong pumunta. Yung Honda Beat nga po na nandito sa atin, version 3 pa. Samantalang doon nga po sa bansang Indonesia, version 4 na sila. Yes po, palagi nga po silang nauuna. Kung sa bagay nandun din naman kasi yung factory ng Honda. Tsaka idagdag mo pa na marami din talaga yung mga tao sa Indonesia. At isa nga din po ang motor sa pinakaginagamit na transpo nila. Kaya hindi po talaga nakapagtataka na sila yung palaging nauuna. At ngayon nga lang po naglabas sila ng isang Honda Beat na Special Limited Edition. At ito nga po ay ang One Piece Edition, na kung saan nga po makikita natin One Piece character yung decals niya. Si Luffy nga po yung nandyan. At pati nga din yung mugs niya in character din. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Beat version 4 One Piece Edition na mayroong 109.5 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Naka-program fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click on 25. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9 horsepower at 7,500 RPM, 9.2 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga Indonesia na nag-top speed sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 100 kilometers per hour. Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado abot ng 110 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 4.2 liters fuel na capacity na kumukonsumo naman po ng 60 kilometers per liter. So yan nga po yung isa sa mga dahilan kung bakit siya pinipili ng mga tao. Napakatipid po kasi niya sa gasolina. Kaya ma-appreciate mo talaga na matindi itong motor na ito. Ang sukat ng gulong 80/90/14 sa harap at 90/90/14 naman sa likuran. Syempre pares nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system na common nga po sa mga scooter ni Honda. Ang kanyang seat height ay mataas sa 742mm at 148mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 88 kilograms. So kung kumpara nga po sa ibang scooter, magaan talaga itong Honda Beat. Kaya maganda talaga siya pang singit-singit. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. Pero naka-bad type pa rin yung kanyang mga signal lights. Ang kanyang gauge panel pares pa rin doon sa nauna, combination ng analog at digital. Pero kahit nga po ganun, bagay din naman sa kanya. At katulad nga po sa ibang mga bagong scooter, nakakilis na rin po ito. Yes po, naka-smart case system na po siya. Kaya hindi mo na kailangang magsusi-susi pa. Papindot pihit ka na lang. At syempre hindi nga din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga pumupunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At pagdating naman po sa kanyang safety features, meron po itong side stand kill switch na just in case nga po nakalimutan mong iangat yung side stand mo, hindi aandar yung motor mo. At dahil dyan malayo ka sa semplang dahil lang sa nakababa yung side stand mo. Kasi kahit nga po sabihin nating side stand lang yan, marami na po talagang sumemplang dyan. At ang tawag nga po doon, katangahan. Katulad nga po na nabanggit ko kanina, magaan lang po siya, 88 kilograms. At ang rason nga po doon sa pagiging magaan niya, wala iba kundi yung ESAF or yung tinatawag nga pong Enhanced Smart Architecture Frame na ayon nga po sa kanila, magaan na, matibay pa. Paano masabi? Yun kasi ang sabi nila, kalbo. Pero alam naman po natin na itong ESAF frame nga po ay nagkaroon ng issue. Karamihan nga po doon nangyari sa bansang Indonesia. Yung frame po kasi nila na may ESAF nabulok. Pagkatapos nabali. Pagkatapos umiyak na lang sila. Noon na nga po sinasabi nila na baka kulang lang daw sa maintenance or kulang sa linis. Pinabayaan kaya kinalawang, naputol at nabali. Pero nung dumami na nga po yung nagkaroon ng ganong issue, doon nga po nila na-realize na talagang may mali. Kaya ngayon, inayos na po yan nila. Kaya yung ESAF talagang matibay na. Pero kapag nabali pa uli, yari na. Pero dito,
hindi mababali ito sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre dahil alam kong bitin ka pa, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kaong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo doon sa Indonesia, ito nga po ay nagkakalaga ng 19,830,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 72,000 pesos. At yan na nga po yung high-end na variant nila, which is the deluxe variant. Pero alam nyo ba kahit nga po latest itong Honda Beat na ito, marami nga po nagsabi na habang tumatagal, papangit ng papangit yung design niya. Imbis daw kasi na pa-upgrade, parang nag-downgrade pa yata. Yan nga po yung komento ng mga taong palamunin pa ng mama nila. Sa bagay, kung mapapansin mo nga din naman talaga sa ngayon, yung mga bagong motor nga po na nilalabas, nakakatanggap talaga ng mga negatibong komento. Katulad na lang dito sa latest na Honda PCX, sabi din nila, pumangit daw. Mas maganda pa daw yung old version. Mas maganda daw yun kasi naka-naked handlebar daw. Itong bago kasi may cover na yung manibela niya. Oo, may nagandahan pero parang mas marami yata yung napangitan. Kung sa bagay hanggat hindi mo yan nakikita ng personal, hindi mo pa talaga yan ma-appreciate. At para naman doon sa mga magtatanong kung kailan nalabas itong Honda Beat version 4 dito sa Pilipinas, hindi ko po alam. Si Honda lang po ang makakasagot niyan. Pero sana ilabas na nila bukas. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.